service, oh God, hallelujah. For we are victorious, hallelujah. Oh, hallelujah, you have triumphed over death, hallelujah. You have conquered the grave, hallelujah. Hallelujah, for there is none like you, hallelujah. For we will sing how powerful your mighty name is, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let us sing for what a powerful name he is. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Hallelujah. This we claim in the almighty name of Jesus. Hallelujah. Let us sing, let us shout, amen and amen. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Kami lahat ay nagpupuri sa iyo, Panginoon, nagpapasalamat. Hallelujah. Dahil kami lahat narito magsasaya. Hallelujah. Sa iyo lamang. Hallelujah. Woo. Amen. Hallelujah. Tayo po magkamayan. Hallelujah. And let us welcome each other. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. For we are one. For we are one. For we are one. For we are one. We are one. For we are one in the family of God. For we are one. For we are one. For we are one. For we are one. For we are one in the family of God. For we are one in the family of God. For we are one in the family of God. Amen. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. Maaari na po tayong paupo. Hallelujah. Praise. Amen. Hallelujah. Amen. Good afternoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sa magpa-hallelujah. Oh, sorry. Good afternoon sa lahat ulit. Amen. Hallelujah. Sa lahat tayo para inaantok. Hallelujah. So, God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na kay buti ng Panginoon. Hallelujah. At isang mapagpalang araw po sa bawat isa. At kinagagala ko na nagkasama tayo for another, hallelujah, another week na magkasama. Hallelujah. Dahil nagsasaya. Hallelujah. Nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na masarap magpuri sa Panginoon sa araw na ito. Bago po simulan, nais ko po magpalit pasasalamat sa Panginoon na this week has been tough actually. All the struggles po, lalo po na antindi dahil nagkasakit po ako, hindi po ako magpagamot dahil medyo kinukulang kami. Pero nandun yung biyaya ng Panginoon, ingatan niyo po kami, medyo napaayos na po yung kondisyon ng ipin ko. Antindi po nung hika ko last week.
Ay sabi po niya sa mga and pinag-pray ko na Lord, pagalingin niyo po ako dahil kailangan ko pumasok sa school, kailangan ko rin pumasok sa trabaho. Ngunit nandun yung biyaya at pag-iingat ng Panginoon. Lagi pa rin ako nagpapasalamat na for me, it may seem simple to us, pero to me is actually the best blessing na iniingatan niya ang mami ko at kapatid ko pag sila natitira sa bahay. Iniingatan niya ang daddy ko, iniingatan niya ang kapatid ko, iniingatan niya po kami. And pinagpapasalamat ko rin dahil iniingatan ng bawat isa sa atin dahil nagkakasama tayo dito. Hallelujah, magpuri, hallelujah sa ating mahal na Panginoon. Ayun lang po, to God be the glory. Hallelujah. May nais po bang magbalik pasasalamat sa Panginoon over the week has passed, kahit anong struggles po, kahit anong mga pagsubok na mga inanong, and napagtagumpayan niyo sa buhay ng Panginoon. Hallelujah. Hindi mo namin kakahiya, kundi itataas po natin ng Panginoon. May your testimony reach each and every one of us. Hallelujah. May encourage tayo. Amen. Si Sister Edna daw po. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mahal na kapatid. Hello, magandang good afternoon po. Praise the Lord, hallelujah. Ito naman po si Edna. Sabi po nila, bakit parang iba na ang dating ko? Bumaba niyo sa akin. Ewan ko, kasi binabawasan ko ng aking problema ko. Sabi ko, hindi naman sila problema. Sabi ko, nakakaraos na, nakaka-improve. Kasi nakikita na sa pinto eh. Bakit hindi ba na ikaw? May nagbibigay sa akin, may nagbibigay na rin sa akin. Sabi ko, time na ito para ito na yung standing ko. Akin na to eh. Tama? Akin na to eh. Akin na to eh. Akin na itong panahon. Totoo lang kung ngayon mo lang. Akin na itong panahon. Eh, walang nalaman. Ano ganyan ba? Puro na lang ganyan. Magpapangit ako. Ganito na lang. Ganito ako. Ako dance, sige. Ba't parang pabaliktad? Yun na nga. Binawasan nyo yung mga harang na hindi naman napuntalyaran. Sabi niya, para sa iyo na yan. Yan para sa akin na ito. Ang naman natin si Lord. Kasama daw, pag daw nasa simba, maayos, looking. Siyempre, mag-bless na yung nakakita. Pero normal na yung good looking na gano'n. Patotoo po, ng last, hindi po inabot pa ako ng 25. Tama? Tama, correct, right? Kasi hindi ba po, after nung dumag sa akin New Year, nakita ko na doon ko ng abulol. Eh, bata pa sa akin. Sabi ko na, balitaan ko na ng sakit. Dati na lang yung may sa tiyan. Sabi ko, totoo lang ako, meron na rin ako sa tiyan. Eh, dati na rin yung may cancer. Sabi ko, abot nakita ko yung mga anak. Sabi ko, kung ka lang, sister, pagtanggapin mo na. Ganyan talaga ang buhay. Sabi ko nga, ako nga, matagal ko na sinasabi ko, Lord, kunin na ako eh. Hanggang ngayon, ayaw pa niya akong kunin. Yung tagal ko na lang sinasabi, Lord, kunin mo na. Tawarin niyo ako, makaasa ka mga. Makakakilig sa akin. Pero rin ayaw niya akong kunin. Sabi niya, kung talagang oras mo na, sabi niya natin kung nabubuhay, oras mo na. Kaya ito pa sa harapan niyo, nagpapasalamat ako sa 25 na dumating ako. Magpamas na, sabi nga nila, may pension ko naman darating. Naiipon na yung mga blessing ko. Eh, ito na nga, nag-iisip na nga ako yung pag-bibilin ko eh. Kasi may pag-bibilayan ko. Hindi na ako kandidato, baka ako nag-bibilaya. Eh, talagang decide ko ng puso ko yun. Ano pa po? Yung birthday ko na nanay ko, di kaya manilawala, January 1. Kaputukan ko. At tingati ko naman, 23 lang birthday niya. Doon kakaiba. Kaya nung dami naman yung dumating January 2, napagdating yung sa Silental Baguio yung pamilya ko, ikapatawaran naman kaya yung sinasabi kong kamangkin. Alang-alang sa dugo. Sabi niya, hindi na ako uulit. Talaga hindi ka na uulit dahil magatampot ka lang. Kasi ang matanda, hindi mo dapat basta sa ito, ilalang mo. Dahil may batas tayo. Sumobra ka na. Kaya maraming salamat pala. Buhay na naman ko si Edna. Pastor, hallelujah. Maraming salamat sa akin. May nais pa po ba magbalik pa sa salamat nila si Pastor po? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating Pastor. Nagpasalamat ako na. Pinipray na ako na ng aming pong sa Tuesday, sabi ng Panginoon, buhay tayo, may kako. Another birthday ko, 66. Ay, in-excel talaga ng buhay ko. Pero hindi na katulad ng nakaraan year. Masabay kasi ako. Marami akong ginawa ng supply. Papasalamat ako sa Panginoon
kahit pinalik niya yung word love sa akin, dinisiplina niya ako, siya ko siya pasaway. Pero sa kapulian ko rin na ito, malakas pa rin. At binigay niya yung karakasan ko, expect tayo yung buhay ko. Then, not only that, nakabalik ko dito ako sa ministry sa biyaya ng Panginoon. Last week, nangarap kami dyan sa paligid niya sa Mitali Papatin sa Phase 8. Kasama ko sila Tony Prado, yung kasama natin. Si Bishop Art. Yung dalawa kasama namin, natawag kayo yung dalawa kasama namin na hindi nakapagsalita. Doon sabihin ko, hindi kami takot mamatay. Kasi nangyayari po talaga yan sa pangangarap ko, may takot pa talaga sa'yo. Sabihin, kumarang dito, may papalag sa'yo. Katulad namin ng attorney, hinahanap ka namin mapapalag sa amin dito eh. Kung open ng Panginoon, mamatay kami sa ministry, mas maganda. Kaysa naman mamatay kami sa kasalanan. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Pagkatapos doon, dumiretso kami ng prosito-sito. Buti na nakakunti lang, 21 lang sila. Nakita ko isang kaibigan ko nandun. Dati noon, nung mga last, way back 6 years siguro, inaabot siya ng 70 o mahigit. At isang baba, siksika sila doon. Nung kasalukuyang andun pa si Sarento Sapat, yung ating kaibigang pastor at ating polis dyan. Kaya ka nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi ko nga, binalik ng Panginoon sa aking pangaral sa kulungan, sa Tagaike, pati sa pas, nung pumunta ako ng Kabanatuan. Doon ko nakita yung binalik ng Panginoon sa akin yung first love ko na mangaral. Saan man ako pupunta, ano man ang aking sitwasyon, kahit ako ay may inuupo ko, may nararamdaman ako, pinatunayan ng Panginoon, hindi niya ako pinabayaan. Extend niya yung buhay ko, kaya itong buhay na ito, papasalamat ako, at yung aking mga anak naman, okay na naman sila, stable na naman sila. Still pa rin, ako ay single, at humingi talaga sa Panginoon. Lord, yung bigay mo talaga sa akin, ayaw kasi, nagmamadali kasi ako. Ako kasi ang nagmamadali ko siya ito, kaya mahala ka na. Kung sino talaga, kung if I stay single my whole life, ay mangyari. Basta ang aking prayer, kung meron pa, bigay mo sa akin yung magmamahal muna sa'yo bago sa akin. Hindi ito, kataon to, hindi yung nakaraan ko, hindi yung anong bagay sa akin, kundi mamahalin ka tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Yun lang, kung saan pinag-glory. So, tunay nga po kayo ng Panginoon sa buhay ng ating mga pastor na Lord, yung struggles sa kaibigan natin ng mga kaibigan natin ng mga gano'n. Actually, share ko lang ano even though itong kaibigan ko nito, isa sa mga nabubuli sa akin ko na kinusilid ko siya as my friend. Back then, nung pandemic, ay English, nung talagang regalo po gusto kami, sa Krishna, pagiging Krishna. Ginagawa ko sa Panginoon dahil eto kaibigan ko never naman yung naisip ko sumama sa akin. Then, yung nagkaano kami, yung nakakatawa dahil Christian na pala siya, nakakilala siya ng kaibigan ko, ay, ka-churchmate ko. Kaya kilala namin yung daddy yun nung kung naka-churchmate sila dun sa Ramos, tapos bago matawagin yung Ramos eh. Yung Jesus the Shepherd ba yun? Hindi. Yung Jesus the Shepherd ba yun? Yung sa Ramos na. Yung Sister Heidi. Yung sa Jesus the Shepherd na yun, merong isang kabataan din doon na nag-alaga sa kanya. Nandun nakakatawa sa Panginoon na God does work in mysterious ways. Ang paggawa siya, walang makakapagawa. Though ngayon, hindi na kami nag-usap ng kaibigan ko to, I still will pray the best for him. So, ayun, nais pa po ba magbalik po sa salamat sa Panginoon sa araw na ito? Hallelujah. So, kung wala na po, tinatawagan ko na po si Brother Clifford para pangunahan po tayo sa ating scripture reading. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 28, 19 to 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And I am with you always, even to the end of the age. Ngayon po, tinatawagan ko na po ang ating mahal na pastor upang magpatuloy.
Maraming salamat. Are you blessed, mga kapatid? So, bago tayo umpisa, tayo ay manalangin muna. Panginoon naming Diyos, maraming salamat at kami hinayang na magdipong dito upang ito ang parangalan, upang ito ang aming tagilain ng Lord. Gawin mo rin palagi upang aming may isang buhay kung anong mensahe ang gusto mong ihatid ng araw ito. And this we ask you Christ our Lord. Amen. So, ang binasa ni Brother Clifford ay yung verso tungkol sa The Greatest Commission. Ito ang natin. Kasi, siguro kaya ko na reading topic to dahil today is my first year anniversary as ordained pastor. Naalala niyo? Hindi no? So, yan na ako ay official ordained pastor. No? So, kaya gusto ko na i-elaborate ng greatest commission na sabi sa Biblia. No? Kasi akala ng iba, ito ay para sa mga pastor, sa mga pare, sa mga missionary lang. But I tell you, this is for all mankind. Sa mga tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang tagapagligtas, bilang ating Panginoon, ito ay ating obligasyon ng ganapan ang greatest commission na ito. Bakit nga ba? Unang-una, because we are royal priesthood. Mga pare po tayo. We are royal. Bakit royal? Royal natural, no? Kasi tayo ay mga anak ng hari. Sinong hari yun? Ang Panginoong Diyos ang hari. So we are sons of God, our King, and therefore we are royal. We are members of the royal family of God. Basahin natin yung sa unang Pedro 2:9. Sabi dito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging sa Kanya at maghahayag ng mga kahangang-hangang gawa niya. Ito po ang gusto mangyari ng ating Panginoon Diyos. Tayo ay mga pinili. It doesn't mean to say na mga taga-Israel lamang yun, no? Hindi mga taga-Israel lamang yung mga pinili. Dahil pagkatapos ng mission ng ating Panginoon Kristo, lahat na, no? Ang mga hintil na ikasama na bilang anak ng ating Panginoon Diyos. At ito yung mababasa natin sa John 1:2. Nakasulat dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So lahat tayo ay anak ng Diyos. Tandaan natin po yan. Basta tinanggap mo ang ating Panginoon Kristo bilang tagapagligtas at iyong Panginoon, ikaw ay isa ng anak ng Diyos. So, hindi na mga tag-Israel mga kapatid, no? Dahil ang ating Panginoon Diyos ay walang tinatangi. Tandaan ninyo, tayo ay nilikha, tayo ay galing sa iisang alamog. Hindi galing sa isang alamog na tinatangi, kundi lahat tayo ay galing sa iisang alamog. At ito ay mababasa natin sa Acts 10:34-36. Ang sabi ni Pedro, at nagsita si Pedro, ngayon ko lubusan ng unawaan na talagang walang tinatangi ang Diyos. Nalulubog siya sa mga sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit na taga saan malang bansa. Kahit taga sa malang bansa, walang tinatangi natin Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay talagang mga anak ng Diyos. Ano ba yung priesthood? When we say priesthood, inisip natin mga pare, mga pastor, mga bishop, mga missionary. Hindi, no? Ang priesthood ay, kasi ang priesthood, ito yung nakatalagang binigyan ng
mabuting balita. So hindi lang mga pare yun, hindi yung mga pastor, hindi yung mga layman, mga missionary, no? It includes us. Kaya pag natanggap mo ang mabuting balita, nalaman mo na, it's your obligation to express it to the whole world. Huwag mong ikahiya. Huwag mong ikahiya ang mabuting balita. Dahil yan ang gusto natin, Panginoon, na maraming kaluluwang maliligtas pag siya ay muling bumalik dito sa lupa. Yan po ang gusto mangyari. Dahil tayo mga tao, tayo ay nilikha ng ating Panginoong Diyos upang, let's say, bumalik doon sa wonder na anghel na nawala. So tayo kapalit. Kapalit na mas mahal ng Diyos sa mga anghel. Kasi isipin mo, yung mga anghel na yun, nung nagkawali sila, ang ginawa, pinabayaan lamang. Pero tayo, nakasala tayo, still, gumawa pa ng paraan upang tayo ay maluwas sa ating mga kasalanan. He even gave His only Son para tayo ay maluwas. Mga kapatid, napakasarap din po ba na meron tayong Ama, meron tayong Diyos Ama, na tayo ay mahal na mahal niya. Ang problema lamang tayo, hindi natin tinatanggap na meron tayo noon. So open your hearts upang tanggapin natin siya. Because it's on the way to have this eternal life. Dahil nasabi ng ating Panginoon Yesu Cristo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall never perish but shall have an eternal life. Kapit lang mga kapatid, dahil yun lamang ang paraan. It's only through Jesus. Wala nang iba. Hindi sa akin, hindi sa mga pastor, kundi through Jesus lamang po. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung priesthood, na sinasabi natin, ito yung nagtuturo, tayo bilang mga anak ng Diyos, is our obligation, is our duty to express to the whole world yung mga kamangha-mangha at mga kagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon Diyos sa atin. Paano na ito yun? Ikaw, anak ka, ang tatay mo ay magaling na inhinyero. Anong gagawin mo? Di ba pagyayabang mo? Ang tatay ko ay isang inhinyero, isang architect. Ang ganda ng mga building na ginawa niya, di ba? So, ganun dapat tayo. Dapat ay i-handle natin yung mga kamanghamanghang ginawa ng ating Panginoon sa mundo. As sons of God, we must express to the whole world na ano yun. Huwag natin ikahiya mga kapatid. Ikalawa, we are chosen as fruitful priests. Kasi ang problema sa atin, ay hindi yung pagpapastor, yung paghahayo, yung pag-share ng mabuting balita. Sa pastor na yun. No. As sons of God, we are destined to be a fruitful priest. Alala niyo ba yung kantang na, I am the vine, and you are the branches, abide in me, as I in you. We shall be one in love. Mga kapatid, para mag-fruitful ka, kailangan mong kumapit sa ating Panginoong Jesus. Dahil pag ikaw ay humiwalay sa Kanya, parang bagay yan, yung mga dahon niya, pag nawala sa puno, ano nangyari? Nalalanta, namamatay. Ganun po tayo. Pag tayo ay mawala sa ating Panginoon, tayo ilalayo sa Kanya, ay mamamatay tayo. Hindi tayo mamumunga. And we are destined to become fruitful priests. Ang problema sa atin, nagkasala na nga, anong ginagawa? Lalong nagtatampisaw sa kasalanan. Instead na humingi ng tawad, magbago, anong ginagawa? Sige, gawa ng masama. Kung sana mga kapatid, baguhin natin ating puso. Kung tayo man ay nagkasala, huwag tayong lumayo sa ating Panginoon. Ang gawin natin ay tayo ay magpagbaba at ihingi ng tawad kung anumang bagay na nagawa natin. Ganyan ang paraan upang tayo maging fruitful.
So fruitful, ano ba yung fruitful? Sabi sa Ephesians, ay Galatians pala. But the fruit of the Spirit is love, joy, patience, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Mga kapatid, ibig sabihin, kung ikaw ay isang fruitful, ibig sabihin, lahat ng mga katangian ito ay nasa sayo. Kaya mga bagay na ito, ang katangian ito ay katangian ng Diyos na dapat ma-inherit mo bilang anak niya. Amen? Amen. Kailangan ma-inherit ito bilang anak niya. No? Dahil nasa, we are created in His image and likeness. Ibig sabihin kung anong katangian ng Diyos, ay ganun ka rin. Meron kang katangian na ganun. No? Sabi sa Ephesians, and to put on the new himself, created to be like God in true righteousness and holiness. Remember, righteousness and holiness is a keyword here. No? Hindi sabing, kawangis ka ng Panginoon, ay, wapo. No. It's the character. It's the character na dapat mamunga sa puso mo. Yung isang buhay mo, anong natutunan na nasa Biblia. Amen? So, to be fruitful is our destiny. Bakit? Siyempre, paano ka hahayo, paano ka mangangaral, paano mo ituturo yung mabuting balita kung wala naman sa iyo yung kabutihang asal, yung character ng Diyos. So we need to have those characters in order for us to fulfill this greatest commission. Hindi yan para sa pastor, sa pare, o sa mga misyonaryo. Tayong lahat ay may obligasyon na gawin yan. Amen? Amen. So sabi sa ating greatest commission, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan, sila, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng pinagputus ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. There are 4 verbs here. Humayo kayo. Go! Humayo ba tayo? Siguro nagpatya, no? So instead of doing this nagpatya, why not spend time looking for people para ma-share yung balita, ganong balita. Make disciples. Gawin natin alagad kung sino man mga bagay ito. So, paano networking ito, no? Kung ikaw involved sa networking, ang ginagawa natin, hanap tayo ng mga recruit, di ba? Para maging downline natin. Why not do it this way? No? Na instead na hanap tayo ng kanegosyo, ito naman natin mabuting balita. Because yung negosyo nandiyan yan, no? Pwede manuki, pwede umunlad, pero this is everlasting. This is eternal. Pag nakasamba ka ng kaluluwa, ay siguradong happy ang mga anghel na pumapalakpak sila. No? Dahil marami ang maluluwas. Tapos sabi, baptizing them. So we have to baptize those who already believe na natin ating Panginoon, na tumanggap sa ating Panginoon. No? And to teach them. So we are teachers. Hindi tayo learners, mga kapatid. We have to teach them what Jesus Christ has taught us nung siya ay nasa lupa. When we say we teach, isa buhay din natin. Dahil pag di mo sa buhay yan, ano sabi ni Santiago? Ano sabi ni Santiago? Sabi sa Santiago, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo
ngunit hindi yung sinasagawa, dinadaya ninyo ang sarili. Mga kapatid, isinasabuhay ba natin ang nasa Biblia? Yung nababasa natin, isinasabuhay ba ninyo? Otherwise, parang tumingin sa salamin, tinamig ko na po, bago. Pagkalikod mo, nakalimutan mo yung tsura mo. Ganun yun. So, we have to live with it. We have to walk the talk. Kung ano ating napag-aralan, ay isang buhay natin. Hindi na ngayon, kundi bukas, sa isang araw, sa isang buwan, upang tayo, pag tayo ay humayo, ay makikita, mababakas yung karakter ng Diyos sa mukha natin. Amen? So mga kapatid, I challenge you. It's not the number of seats that are occupied here. It's the number of lives we change. Hindi porque kundi lang tayo dito ay hindi maganda. No? The biggest point here is how we change the lives of those people whom we invited. So, sana tayo ay makapag-invite at makapagpabago ng buhay ng isang kaluluwa. By that way, we are fulfilling the greatest commission na sinasabi natin ng Panginoon. Amen? So tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa iyong mensahe ngayong araw na po. Dahil ako man ay nagigilty dahil isang taon na akong na-ordain bilang pastor ay parang hindi ko naganap na nakakampanan ang iyong utos na humayo, gumawa ng alagad sa bautismo at kabuuan ng mga tao. Patawad, Lord, kumanay ng bulan, gabayan mo ako sa power of the Spirit upang lalo kong makampanan, Lord, ang inaas mo sa akin na operasyon. Panginoon Diyos, maraming salamat at hindi mo hinayaan ang kapatiran sa kanilang buhay, sa kanilang mga sa kanilang pamilya. Maraming salamat, Lord, at nandiyan ka palagi ang mga bagay sa kanila. Lord, sa mga kapatiran namin na medyo kailan na, palagi mo siyang ingatan, Lord. Huwag mo sinabihan ng sakit. Dapat sinaipagaling mo sa magitan ng pangyarihan. Dahil na kami po ay nagtiwala na si Jesus ay dumating upang tanggalin ang lahat ng sakit, ang karamdaman, ang mga pinati, ang lumbay sa mga puso namin. Ang pinagpapagod na siya upang kami ay palayain sa mga sumpa. Sa mga hindi namin, Lord, kapatid mo, upang kami ay magkaroon ng pagkahiling ng buhay, pamilya ng kamahalan, at manusok ng pamilya. Sa mga nalusok na piso na tayo, Lord, i-bless mo sila. May puno ng puso upang sila ay manumino ng life sa amin. Sa bahay sa bahay. Patuloy mo palahin ang iyong kahalian. Ang mga missionary namin sa labas ay tulungan mo ng Lord upang matuloy ang tanong namin ng simbahan. Matuloy ang mga kaskirahan. At this one, the gospel of the nation, Lord. And this we ask in Christ our Lord. Amen.
praise. Hallelujah. Amen. Let us go. Hallelujah. Mari na po tayo po. Let us go and make disciples to all the nations. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mari po tayo po. And tunay nga po na kaibuti ng Panginoon. Napakasganda po ng mensahe na hindi na tayo dapat umupo dito. But tama rin yung sinabi natin mahal na pastor na it's not about how many people are in those seats, but how many people exchange, renewed, and transformed by the power of the Holy Spirit and by God. Hallelujah. And sa susunod po, hallelujah. And sa araw po ito, dadako na rin po tayo sa ating tithes and offering. At natawagan mo po si Pastor Wilson para pangunahan po tayo. Si Brother Eric pala, para paunahan po tayo sa ating tithes and offering. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Hallelujah. Napakaganda ng ating mensahe ngayon. At I would like to say na salamat sa Panginoon kasi yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pastor Bebon, napaka-remarkable. I am really part of that testimony na talagang maraming nagawa sa kanya. Kasi hindi nyo na itatanong si Pastor Bebon yung mga unang buwan na natin, nag-i-struggle siya sa mga wordings na. Pero now, you can see God has worked in his heart and in his mind. Napaka-eloquent na niya ngayon, almost perfection na. And nakikita mo na talagang yung kanyang, ang Holy Spirit talagang pumapuflow sa kanya. So, with that, yung challenge na binigay sa inyo ni Pastor kanina, I would like to extend that challenge to be like him. Kasi, when God works in your life, wonderful things will happen. You will be eloquent, you will be delicate, you will be sensitive, you will be sincere, you will be knowledgeable. And this has happened to all of us who have actually given our lives to the Lord. So, sana hindi lang may stay sa mga leadership ng church na to, pati na rin sa ating lahat. Invite one. Let's invite one person, one soul. Pag kami nakausap tayo isa, then another one, then another one. And yung ating tithes and offerings na pinag-uusapan ngayon, it will be a thing of trust. Kasi definitely pag dumami na ang ating mga lingkod, everything will flow. Sabi nga, search first the kingdom of God and all things shall be added unto you. So for today, yun ang gusto ko i-reiterate sa atin na let us seek first the kingdom of God. Ano ba yung pag-seek sa kingdom of God? We have a new way. We have a new path. And nangyari ito nung natapos ang huling hininga ng ating Panginoong Jesucristo. When He tore the veil. Napakalaking significance kasi ng veil na ito. Itong veil na ito, as Muslims believe, dati, yung veil na nasa likod na yan ang paniniwala na connection ng tao at ng Diyos. When Jesus died, God broke the veil. He tore it. Because He has given us a new way, which is Jesus. So when we follow the teaching of Jesus, all things shall be added into us because He's the extension of our Heavenly Father who loved us, who sent this to us. Now, we are now here in the part wherein we are giving back the blessings that we received and the victory that we had attained last week or from last week. So now, babalik ko yung sinasabing God loves the giver who comes from the heart. May mga ibang pastor, sinasabi nila nagnanakaw kapag hindi nagbibigay. May point, nabasa sa Biblia yun eh.
Hindi kayo nagbibigay, nagnanakaw kayo, yes. Kung wala kayong ibibigay, then wala. Pero come on, brothers and sisters, in the whole week, God has provided us health. God has provided us food. God provided us protection. Wala ba tayong naitabi man lang na pwedeng ibigay ng ating puso ng buong buo? I believe we do. And as Christians, we have. Because God is always with us. It means that we are blessed. So right now, I am inviting you, use your heart to give what you love, to show your love to God. So today, while we listen to the music of our wonderful music team, let us search our heart and give what our heart desires to please and make us smile in the face of God. Amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Hallelujah. Mga kapatid, tayo magsitayo. Let us offer our respect and our love. Lay hands natin mga kapatid. Heavenly Father, ngayon po, kami nalulugod at nagbabalik pasalamat sa inyo. Ito pong ibinigay namin. Masasaksihan niyo po ang aming mga puso dahil kayo po ay nakikita ninyo ang ngalaman, pagsamba at pagpuri. Panginoon, pagpalain mo po yung mga kapatid na nagbigay ngayon dahil ito po ay buong puso nilang ibinigay. Alam ko po, Panginoon, na itong mga kapatid kong ito, kapag po sila ay pinagpala niyo ng mas marami ng siksik, liglig at umaapaw, ito po ay lalago. At ito po ay magagamit namin sa ministry ng inyong tahanan, ng inyong mahal na anak, para maipakita namin sa mundo kung paano kami niligtas ng iyong anak na si Yesu Cristo. At ang nakabang sa aming walang hanggang buhay, ang iyong pangako, ito ang aming pinanghahawakan. Panginoon, kami po ay nagsusumamong muli na sa mga susunod na araw, susunod na linggo, patuloy niyo po kaming ingatan, pagpalain at pagalingin. At ang aming mga mahal sa buhay, i-extend niyo rin po ang inyong pagmamahal. At ang aming mga kapatid na nasa kanilang tahanan, i-bless niyo po sila. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso at damdamin. Balingin po sila dito sa amin, sa iyong bahay, sa bahay, para po sila yung mga kasama namin sa mga ministry. Heavenly Father, we know, we claim this victory, O Lord, because you adopted us as your children. Hallelujah. Yung mga kapatid naman po na hindi nakapagbigay, bless mo po ang kanilang buhay. Ialis mo po sila sa dalamhati, sakit ng katawan para po sila yung makahanap ng pagkakakitaan. Dahil alam ko kung may
may mga balakid, kaya hindi po sila nagkakaroon ng hanap buhay. Alisin ko po ito. Bigyan mo po sila ng patuloy na kalakasan at kagalingan. Hallelujah. Para po sila'y magamit sa ministry ng ating church. At ganyan din po ang ating mga leaders. Patuloy niyo po ingatan si Pastor Raymond. Patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan at lakas ng loob. Si Pastor Sierra, patuloy niyo po siyang bigyan ng blessing. Patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas. Patuloy niyo po siyang bigyan ng guidance. Siya po ang aming ilaw. Siya po ang aming buhay. Patuloy niyo po siyang gamitin at ang kanyang mga pamilya sa paglaganap ng church na ito. Because I know this church belongs to you. We belong to you. We are the children of God. We are powerful because we bow to the mightiest name, the King of Kings, which is your Son, our King and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen. Praise Hallelujah, Amen, Hallelujah. And dadako naman po tayo sa pag-aalala po sa sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Napapangunahan po tayo ng ating si Pastor Wilson, mahal na Pastor, para pangunahan tayo sa community. Thank you. Salamat muli sa Panginoon at sa mensahe sa buhay ng ating kapatid na si Pastor Bebot. Ako po ay kabahagi ng church na ito. Kaya doon po, those who want to experience some outreach ministry, street children ministry, children prison ministry, maging sa baso saan man, pwede po na samahan namin kayo to experience. Kasi po, pag naranasan niyo po yan, pero first thing most po talaga, para matanggal po yung fear sa atin. Practice not only, dahil sa church po na ginagawa po namin, we go back to our knee. Kapag kami sumasamba, ginagawa na namin muling lumuhod sa Panginoon. Ang aming mga noo ay nakatuko talaga dyan. We must go back to what kind of worship must God is looking at us. Hindi po yung nakaupo na po tayo, sanay po tayo kasi nakatayo lang, nakaupo. Pero the best thing means total surrender po talaga. Yung tayo po ay nakayukot ng langit and our two hands surrendering to God. Yung po ay pagpapakita po na hindi po hypocrite. No. It is one way that we are disciplining. The total surrender po tayo, magagawa po natin yan. Then and pray to the Lord, makikita po natin. Okay? Tayo po ay dadako po din sa napakalaking bagay kung bakit po tayo ay naligtas. We're going to remember 2,000 years ago, noong ang ating Panginoon po ay mamayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At bago po mangyari yan, ay naganda po sinasabi ngayon the Last Supper doon po sa itaas. Ito po sinasabi sa unang Korinto. Nagamit din ako ng tipare. Itadala ko sa amin, mahina. Okay. Ito po yan. Ito po sabi sa 1 Corinthians. For I have received, 1 Corinthians chapter 11 verses 23 and the following verses. It says, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night
in which he was betrayed, took bread. Then, and when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, and this is my body, which is broken for you. This is due to remembrance of me." 25. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as of ye drink it, in remembrance of me." Pero may reminder po ha. "For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore," ito po, babala, "wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of that cup." Bakit ba? Hindi po biro na mag-partake po tayo sa katawan ng Panginoon at sa kanyang dugo kung ang ating puso ay may bahid kasalanan. Remember, the Lord is looking unto our heart. Napakabanal po, sakramento po ito. At sabi, maraming nangahas. Ang iba'y natulog, na ibig sabihin, mga namatay na. Kaya sa mandali po tayo manalangin, yumuko po tayo. Tingnan po natin ang ating sarili. Let's examine ourselves kung tayo po'y karapat-dapat na tumanggap sa Lord's Supper na ito. Kayo po nakakaalam. God is gracious, sabi nga sa John 1:9, we confess our sin, is faithful and just to forgive our sin. Kaya, mga kapatid, tayo po'y sandaling manalangin, search our heart. Tingnan po natin bago tayo mag-partake. All the world is watching, and all the world does care. Okay. Ng hapong yun, kinagatihan-ihan, tinapay, at tapos manalangin. Sinabi niya, tanggapin niyo ito, aking katawan, gagutay-gutay para sa inyo, hanggang sa ako'y sa aking muling pagbabalik. Tanggapin po natin. At pagkatapos din naman, hinawakan niya yung kopa. It symbolizes the blood of Jesus. Gawin niyo ito, ito yung aking dugo na inaalay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin hanggang sa aking pagbabalik. Sabay-sabay po natin inilig. Maraming salamat, Panginoon namin, O Diyos, na magkaroon po kami ng bahagi. Inaalala po namin 2,000 years ago hanggang sa muli po pong pagbabalik. Dahil sa iyong katawan, na nagkagutay-gutay, tinignan namin ang aming kagalingang pisikal, at sa iyong dugo ay nalinis ang aming mga karumihan. Sapagkat ikaw ang nagbayad nito. Ang aming direct salamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus ang bayan ng Diyos sa amin. Amen. Amen. Salamat. You're right here. Youth, announcement lang po sa mga youth ministry. Mag-usap po tayong apat po. Si Justin, si Criza, si Clifford, and update ko na lang si Juliana. Yun lang po ang announcement sa youth ministry. So para sa aming gawain,
patuloy po yung ating Friday prayer meeting. No? Problema, i-complete natin. If you have time, feel free na umattend. Wala pa yung kay Pastor Rene? Wala pa? Wala pa naman. Bali, nasa pa siya, nasa Batangas. Nasa Batanes pa? Batanes. So, let's just wait for him. Then, we have the daytime mag-usay with Bukoni. Wala na? Pastor, share walang announcement? Okay. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat at kami yung pinagpala, kami yung biniyayaan, kami ay yung hindi binabayaan ng Lord. Patuloy mo kaming ingatan sa darating na linggo, sa darating na araw, sa mga sunod araw, Lord, ay patuloy mo kaming gabayan upang kami magkarapat-dapat sa iyong kaharian. Sumagana nawa sa inyong ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoon Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng maka-Diyos. Hindi dahil sa ating pagkilala kay Hesus na siya rin tumawag sa atin upang bahagian tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan. Ang dahil magsabi na, Amen! Praise Hallelujah, Jesus. Amen. Bago po tayo sa bago rin po tayo yung dating ating